Kaya lang, hindi pa siya nakaabot ng 10,000 followers. So, kayo mga kaalagad, wag na kayong magtumpik-tumpik pa. Ano pa bang hinihintay nyo? I-follow nyo na para mabigyan na ng libreng manok ang ating Krishna mahusay, no? Magandang araw po sa inyo lahat mga kaalagad. So, for this video ay binisita ko po ang YouTube channel ni Sir Lamy Santicarl, yung nag-challenge sa ating mga kaalagad na kung i-follow daw natin ang kanyang FB page ay bibigyan niya ng dalawang manok si Krishna, isang babaeng manok at isang lalaking manok. Ayan, ito po yung video nilang dalawa ni Krishna. Ayan, magkasama po silang dalawa dito. Dito po naganap yung pag-challenge ni Sir sa mga supporter ni Krishna tayo, no? So, kaya ngayong umaga ay i-check ko agad kung umabot na ba ng 10,000 followers ang followers ni Sir. Kasi sinabi niya kapag umabot na daw siya ng 10,000 followers ay doon na daw niya ibibigay kay Krishna yung dalawang shamo na manok. So, dito, chinik ko. So, hindi pa, no? Kagabi, last check ko dito ay 8,900 followers. So, akala ko, pagkagising ko ngayong araw ay maging 10,000 na, pero medyo mabagal. May mga kaalagad tayo siguro na hindi updated sa ganap na ito, no? Hindi napanood yung video ni Krishna sa sa Facebook niya, kaya hindi pa nakapag-follow. So sa mga kaalagad natin, i-follow nyo na kasi kulang na lang ng 800 followers para maging 10,000 na at mabigyan ng manok si Krishna mga kaalagad. So doon sa video na ginawa ko kagabi, may nag-comment na scam daw ito. Scam daw ito, hindi daw totoong bigyan ng manok si Krishna daw. So feel ko hindi niya napanood yung video, nakabase lang siya doon sa thumbnail ko. So lilinawin ko lang, legit to ha, kasi feel ko hindi ibang tao to. Feel ko isa ito sa mga tito ni Krishna, kasi hindi lang si Krishna yung close niya sa pamilya nila, kundi close din niya yung talaga, yung buong pamilya ni Krishna, lalo na yung lola ni Krishna, close din ni Sir Lamy Santicarl or Karding. Karding kasi yung tawag ni Krishna dito. Ito yung nilagay niya sa kanyang caption, ayan. Challenge ni Karding, ayan, Lamy Santicarl. So ayan. So sad to say lang, no? Hindi pa siya umabot ng 10k followers at may din dito, hindi magandang balita. Nag-post din si Sir Karding sa kanyang page. Ayan, 1 hour ago na grabe na pagsulay. Kung sa Tagalog pa ay grabe na sobra na pagsubok, grabe na pagsubok. Binaha yung lugar niya. Yan, yung bahay nila, pinasok ng baha at putik. Tapos pinapakita din niya dito na pati yung mga manok niya na mga alagang manok niya na mga ito siguro yung shamo na manok niya na mga binibenta. Ayan, namatay din sa baha. So sayang, no? Dito siguro bumibili ng mga shamo na manok si Krishna. Ayan, sayang. Kaso pero feel ko hindi naubos yung manok niya kasi dito sa caption, isinare din niya ito nung time na nagbaha talaga sa kanila. Kagabi ito nangyari siguro yung pagbaha. Sabi niya dito sa isang caption ni Sir Karding na ubos ang manok sa kabilang area, tugbok, o sa kabilang area daw ito. Ayan. So siguro may ibang manukan pa siya, no, ng mga shamo. So paisip kasi ako kanina habang isto ko na baka naubos sa pagkamatay yung mga alaga niyang manok. So ano na lang yung ibibigay niya kay Krishna, no? Paano na lang yung pa-challenge niya, pero sa kabilang area daw. So siguro may area pa na hindi na baha, or ayun, may mga manok pa siyang shamo, no? Tuloy pa rin yung challenge. Kaya lang hindi pa siya nakaabot ng 10,000 followers. So kayo mga kaalagad, wag na kayong magtumpik-tumpik pa. Ano pa bang hinihintay niyo? I-follow niyo na para mabigyan na ng libreng manok ang ating Krishna mahusay, no? Dito naman, latest upload ni Krishna sa kanyang Facebook ay i-share nilang niya dito yung latest vlog niya sa kanyang YouTube. Ayan, yung nanghuli siya ng palaka kasama yung makulit na tito niya. Ayan, 15 hours ago. So basahin natin kung ano yung, baka may mga kaalaga din tayo na kumakain din ng palaka, no, na makarelate sa video ito ni Krishna. Ano kaya yung comment nila dito? Kasi ako never pa ako nakakain ng palaka. Hindi kasi ito parang kasanayan talaga dito sa amin kasi taga Cebu po ako, no. Pansin ko lang mga taga Mindanao, kadalasan yung mga mahilig talaga mag food trip ng palaka mga kaalagad. So dito sabi ng comment ni ma'am, iluto sa gata, saing muna sa suka, patuyuan, gataan, may sili, wow, sarap. Yun talaga yung napapansin ko din sa mga vlogger sa Facebook na kapag magko-content sila, mag-food trip sila ng palaka, yun din yung ginagawa talaga ng karamihan. Yung gata, yung pinagluluto nila, no, tapos ayun, may maanghang. Yun daw yung the best na luto para sa palaka mga kaalagad. Sobrang sarap daw niyan. Kakain pala siya ng palaka. Ayos ka Krishna. Walang sinasantong pagkain. Okay kaayo. Ayaw ko kumain yan, hindi matanggap sa lalamunan ko, sumusuka talaga ako. So siguro bata pa yan si Krishna. Yan, sinabi naman yan sa mga vlog niya na bata pa siya ay
nagsimula na siyang kumain ng palaka. Hindi na bago siya sa kanya yan. Sanay na yung bituka niya. Pero sobrang sarap daw talaga niyan mga kaalagad, para lang daw ang karni ng manok, or may nagsasabi nga sa mga vlog sa Facebook na mas masarap pa daw, hindi daw pwede na ipang sa ipang pampalit, hindi daw pwedeng ipagpalit. hindi daw may mga nagsabi sa vlog sa Facebook, yung mga content nila na hindi daw nila ipagpapalit yung karni ng palaka sa karni ng baboy, sa pagkain ng mga inasal like that, dahil daw sobrang sarap daw nito. Pero hindi ko lang masabi sa inyo kung masarap ba talaga like that, pero masarap siguro talaga kasi yun yung mga sinasabi ng mga ilan na nakakain na. Kasi ako hindi ko pa na-try na kumain ng palaka mga kaalagad. So dito, i-check din natin kung ano yung mga latest, yung mga bagong comment, yung mga bagong nakakita sa post ni Chris na dito, yung pa-challenge ni Sir Carding. Kasama ni Chris na, si Chris na po dito mismo yung nag-post, at nag-comment pa dito sila Ma'am Beth Buagas at yung kapatid ni Chris na si Inday Ognot. So i-check natin kung ano yung mga bagong comment dito. So ayan, may bagong nag-comment 5 minutes ago. Isang kaalagad natin, sabi niya na, sige, following na me. So ayun, na-follow na niya, no. So karamihan sa mga bagong comment dito, ayan, mga ilang minuto pa lang yung nakalipas, ay yung comment nila ay pinaalam nila kay Chris na dito na tapos na daw nilang i-follow yung Facebook ni Sir para mabigyan na ng manok si Chris na mga kaalagad. At may isa pang tayong magkaalagad dito na nag-comment siya mismo ng kanyang screenshot na tapos na daw niyang i-follow ang Facebook page ni Sir Carding mga kaalagad, no. So ayan, maraming nag-comment dito, maraming updated dito sa na pa-challenge ni Sir Carding para kay Chris na mga kaalagad. So dito naman ay sabi ng isa natin malapit natin kay follower para pares na manok ang aming Bibi Labs, Chris na Mahusay Vito, follow na ako. Aabangan ko yung upload sa video ng bigayan ng manok. So kagabi kasi mga kaalagad, last check ko dito sa Facebook page ni Sir ay 8,900 yung followers niya. So ngayon, akala ko ngayon pagkagising ay maging 10,000 followers na siya sa dami natin na supporters ni Chris na. Pero sad to say ay 9.2 followers pa lang. So ilan pa lang yung nadagdag na followers sa kanyang FB page, no? Hindi pa siya nakaabot ng 10k mga kaalagad. Dito naman may nag-comment na isang kaalagad natin, sabi niya na, "Yati ra duha lang ka manok para sa 10k follower. Lugi si Day Chris ng anak, dapat kabaw na lang. Bisan nati pa ang kabaw, pwede na basta lutas na siya." So Bisaya yung comment ni Ma'am, no? So tatagalogin ko na lang. Sabi niya dito na yati ra, kumbaga ano sa Tagalog yung yati ra siya? Parang napamura itong yati ra. So sabi duha lang ka manok, dalawang manok lang para sa 10k follower. Lugi daw si Day Chris na. Lugi si Day Chris na ana. Dapat kabaw na lang. Ayun, kabaw na lang for 10k follower. Bisan nati daw. So ang gusto ni Ma'am dito na daw. Parang lugi daw si Chris na, no. So 10k follower yung hiningi daw, tapos dalawang manok lang yung ibibigay niya. So hindi masyadong nagets ni Ma'am yung pa-challenge ni Sir, no. Sure. So before nagpa-challenge si Sir ay meron nakapublish na po siya ng followers. Meron na po siyang 8,000 plus na followers sa kanyang FB page. So kumbaga, kailangan niya lang niya ng 1,000 plus followers. So kaya dito lumapit siya siguro dito kay Krishna at nagpa-challenge siya sa ating mga supporters ni Krishna na kung makaabot ang kanyang page ng 10,000 followers ay bibigyan niya ng manok si Krishna. So kumbaga, 1,000 plus lang ang kailangan ni Sir Carding. 1,000 plus na mga kaalagad ni Chris na ang kailangan niya para i-follow ang kanyang page. Hindi siguro ang pagkakaintindi ng isang kaalagad natin dito na nag-comment na wala pang followers si Sir. Kumbaga 0 followers pa lang siya nung nagpa-challenge siya dito. Kumbaga yung 10 followers ay puro kaalagad ni mga supporters ni Chris na. Hindi po, no. Kumbaga meron na siyang followers mga kaalagad, naka-publish na siya, no? So ayun lang, lilinawin ko lang po legit po itong pa-challenge ni Sir, pero iwan ko ba kung matutuloy pa ba ito? Kasi ayun nga, itong latest post niya dito 1 hour ago ni Sir Carding ay binaha yung bahay nila, tapos may mga manok siya dito, yung mga alagang manok niya, may namatay, ayan mga manok po yan. So kawawa yung mga manok, no. So sabi naman ni Sir dito na sa ano daw ito, sa kabilang area. So siguro may mga iba may mga ilan pa siyang alaga na manok na hindi nasama sa namatay dun sa baha mga kaalagad. So ayan, for this video lang mga kaalagad. Salamat sa panonood, at for more updates sa mga upload ni Chris na dito sa kanyang Facebook, ay follow niyo lang po ang aking page.
at page ang aking YouTube at i-like po ito na may like button dyan sa baba para updated po kayo kapag may bago akong upload tulad nito ng mga video mga kalagad. So yun, maraming salamat. God bless po sa inyo lahat at ingat po kayo always.